Wala man tayo na. Yun, ADB! Yun, ADB! ADB! ADB? Put... Ay, hindi pala. Ibang ADB pala to. Akala ko ADB. Nakabating na ako ng tanawan, ha. Akala ko ADB to. ADB din naman siya. Kaya lang hindi siya yung Honda ADB. Ano to eh? Oh, Maxi po pala to. Iba pala to. Hindi pala to ADB. Ano pala to? Yung 400cc na motor. Ano? Yung Maxi po. Pero 400cc yan. Expressway legal na no? Para sa isang scooter. Yung yan ang Honda ADB 150 oh. ADB 1 ayan oh. Honda ADB 150 oh, diba ang forma niyan eh no? Pogi niyan, nung una release niyan ang pogi niyan eh no? Lalo na yung malaking version niyan, ganda ng forma nun, yung XADB. Pero alam nyo ba na si Honda ay naglabas ngayon ng bagong ADB. Yan, bagong version ng ADB. Hindi naman version, kundi bagong displacement. Actually, luma na itong model na to. Nasa Europe siya at dinala siya dito sa Pilipinas. Nilaunch siya nung Makina Moto Show. Doon, nilabas nila yung Honda ADB 350. Yan, opo. 350 talaga siya, 350. Hindi ko alam kung bakit 350. Siguro for some reason nga rin, bakit Honda 350, bakit Honda ADB 350 yung nilabas nila dito sa atin. Yan. So, pag-usapan natin to ngayon dito sa ating daldalan portion. Yes! Ang daming sinabi, pero wala nakitang motor. Well, napaka-elusive naman talaga ng motor na to kasi 350cc to eh, 2025 model ni Honda Philippines na ilalabas dito sa atin. And Honda ADB 350, syempre, ito ay naka 350cc. Yan. Pero hindi siya 350cc, parang 330 lang. 330cc na single cylinder head, 4 valve, at meron siyang single overhead cam. Wow. Opo, single overhead cam lang siya. So, asahan na natin na may katipiran tong motor na ito. Pero sa isang 350cc engine, naka single cylinder overhead lang siya. Ibig sabihin nun, isa lang yung camshaft. Opo, pero 4 valve siya ha. Well, hindi lang natin alam kung paano ang gana ng 4 valve niya. Kung yung gana ng 4 valve niya ba ay nasa isang set lang yung ano, dalawang bali lang yung ano, or apat na rocker arm. Apat na rocker. Tama yung ano, yung valve arm na. Gano'n galaw-galaw. Apat na gano'n. It's either apat na gano'n or dalawa na magkadugtong. Ayan, hindi natin alam kung anong setup nito, pero single overhead cam lang siya. Yan, liquid cool, syempre naka fuel inject, yung programmable ano nila, PGMFI nila, syempre ganun pa din. Syempre dahil ito yung scooter, ito yung naka CVT transmission. Yan, opo, naka CVT transmission pa din, na liquid cool nga, fuel inject. Ayan, meron na rin to nung size na gulong na malaki ang gulong na to. Hindi siya basta scooter lang kasi ibang level of scooter to eh. Yung size ng gulong niya ay 120/70 by 15. Yan, sa unahan yan. At yung size naman sa likod na gulong ay 140 by 70 by 14. Yan, opo, mas maliit yung likod na gulong niya, kaya aggressive ikang. Kasi sabi nila, fast rolling sa unahan, samantalang sa likod ay ano, active and agile. Yan, yun ang mga function kasi nila ng mga off-road na setup, ganong klase. So po yung mga preno pala nito ha, ang preno pala nito sa unat likod, pare siya naka disc brake. Yan, single lang sa unahan, single din lang sa likod, single disc lang sila parehas. Then
parehas tong may ABS. Yan. O at likod may ABS. O, diba? Para sa isang 350cc, kapta mo na ABS yan. Para maganda ang braking system. Kasi 350 nga eh. Di may ABS na yan. So, suspension. Ito. Maganda to. Yung suspension nito. Kasi yung suspension nito, inverted fork siya. Yan. Inverted fork yung unahan niya na may travel na 120 mm travel. So maganda yun, yung bouncing nun. At hindi lang basta inverted fork siya na nakikita natin para sa mga scooter. Kasi yung fork niya mula baba hanggang taas naka triple crown. Naka triple crown siya. So ibig sabihin nun, hindi ko lang paano naging triple crown yan. Pero ang tawag nila dyan, triple crown. Yung may butterfly sa ibabaw. Ayan. May butterfly sa ibabaw. Ibig sabihin nun, hanggang itaas yung kanyang fork na inverted. O, diba? At Showa pa yan, ha? Showa inverted fork. So, pagdating naman sa kanyang likod, ano pa din? Scooter pa rin. Scooter type pa rin na dual shock suspension. Na Showa pa din. At mahaba ito. At ito ay merong sub-tank na din. Yan. Ito yung mga tinatawag natin na baso. Gas type ba? O ano ba ang ibig sabihin ng gas type o air type? Magkaparehas lang ata. Yan eh. Hindi ko alam kung parehas. Pero parang ganun ata siya. Gas type. Hindi natin alam kung liquid ang ata pag di tubig. O, pag gas type, ibig sabihin air compress. Yan. So pagdating naman sa kanyang mga panel, yan, yung mga kailawan na yan. Well, ang ilaw pala na ito is nakapuli LED na. Yan. Para siyang yung itsura niya is parang ADB 160 natin na existing. Parang ganun na itsura. Siguro pinalapad lang. At saka medyo pinatalim lang ng konti yung yung pinaka-itsura niya. Parang parang pakpak na manipis to eh. Yan, parang pakpak na walang bigwis. Yan, parang chicken wing. Yan. Oo nga, no? Parang pakpak na walang bagwis. Oh, yan. Oh, diba? Tapos may ilaw. Fully LED na rin yan. Pati yung signal light niyan, fully LED. Yung sturdy. Sturdy ba ang tawag diyan? Yung matigas lang. Yung naka-steady lang. Hindi yung flexible. Yan, ganyan. Pati sa likod LED din. At saka iba na yung shape niya. Para siyang Click 160. Kaya nga lang hindi manipis yung pinakababa. Manipis. Hindi kagaya ng Click 160 na malapad pati hanggang baba eh. Ito, manipis na yung baba niya. Hindi na kagaya nun. So, maganda pa din kung tutuusin. Tapos siyempre, si tail light niya, yung signal light niya sa likod is LED pa din. Yan. LED pa din. Oh, Toyota Supra. So, maganda yung itsura niya, yung formahan niya. Tapos yung panel pala nito nga pala. Yung panel nga pala nito ay TFT. Yan, TFT display. So, maganda na ang panel nito kung tutuusin. Napakaganda. Napakalinaw, napaka-informative. So, pag binuksan mo, lalabas niya kung ano-anong display ang nilalabas niya dyan. Tapos may mga speedometer, tachometer, mga kung ano-ano. Diba? May tachometer ba scooter? Parang wala naman ata ang tachometer ang scooter, no? Speedometer lang ata ang available sa kanila. Speedometer, gas, yung mga ganyan. Yung fuel, yan. Fuel consumption, siyempre. Yan, dyan pa din yan. So, ano pa ba may dadagdag natin? So ano pa ba may dadagdag natin? Yan. So, tingin ko nasabi ko naman lahat. Well, special features, yan. Ito na yung mga magagandang bagay tungkol sa motor na ito. Well, syempre, ito yung 350cc is medyo bulky talaga siya. Nalapad talaga nito. Yung upuan nito, parang ano eh. Alam niyo yung office chair? Parang nakaupo sa office chair. Pag umupo kayo dito, parang office chair kalapad. Kahit yung angkas, ang lapad pa din eh. So, one thing na maganda dito is yun nga, malapad. Pero yung siguro yung magiging downside ng lapad ng upuan is parang yung angkas mo is nakalabas na sa perimeter ng motor yung kanyang paa. So, hindi natin alam kung bakit gano'n. Kahit naman sa anong scooter, gano'n eh. Parang nakalabas na sa perimeter mo yung ano. Kung sa baga, bika ka na yung ano mo, yung angkas mo. Oh, diba? Kaya,
parang hindi ko lang alam kung anong pakiramdam nung nakaangkas sa ganong kalapad na motor na angkasan, yung bigak-bigakan. Hindi ko alam kung anong meron doon. So yun yung upuan niya, ha, sa upuan niya na. So one thing ba akong nakita is etong apakan. Yan, ganun pa rin naman, may apakan pa rin siya dito. So pero parang manipis ngayon, parang, so depende siguro sa size ng paa na nakasakay. Parang naninipisan ako dito kasi may chance dito na bumangga-bangga yung iyong paa dito sa buong buk na ito. Yan, kasi nandito yung gasolinahan nito, parang 7.1 liters ata ang gasolina nito. Hindi ko alam kung ilan litro ang gasolina, o 10.1, hindi ko alam kung ilan ang litro ang gasolina to, pero malaki namin yan pang capacity, big capacity na rin ang gasolinahan nito. Tapos meron din siya ditong side pocket. Yan, gloves compartment ba ang tawag dyan, o kung ano man tawag dyan, o yan, gloves compartment or side pocket, o kung ano ba man yan, meron siya dyan. At meron din siya kanyang USB port. Yan, syempre USB port, pwede ka mag-charge ng yung cellphone dahil ito yung isang adventure motorcycle. Yan, keyless na rin to, ha, para hindi hassle sa susi-susi kang proseso. Kasi kung yun yung kung yun yung ADB 160, keyless na ito keyless na dito syempre. Yan, kaya maganda na ika nga. So ano pa ba, naked handlebar pa rin syempre. Makikita nyo dito meron siya mga button ang dami, at meron siya ditong isang button. Yan, may traction control syempre, dahil naka ABS ka na, dual ABS ka, nilagyan na lang traction control. Para maganda, dito tayo na konti para hindi tayo niinitan. Wow, ang dami namang motor na to. NMAX 150. Oh, dami. Pogi ba to? Pogi ba? Ang pogi naman yun X-Max. Yan, malaki. So balik tayo sa ating topic. Actually ito tinatapatan nun yung si X-Max, tinatapatan ni Honda ADB 350, kasi si X-Max ay 300, si ADB ay 350. So magandang bagay yun, ika nga, sabaga i-match lang nila dito. So special features pa, napakalaki ng compartment pala nito. Kasya daw dito ang dalawang full face helmet. Yan, full face helmet, ang laki nun, di ba? Kasya daw dito sa loob nitong ano na to. And ano pa ba, mga ABS, traction control, may mga kill switch din, yung mga side stand switch. Yan, meron din siya nun. At ano pa ba ang pwede nating idagdag? So wala na akong alam na pwedeng idagdag dito sa motor na ito. Halos lahat ata nasabi ko na para sa motor na ito. So kulay, hindi ko alam kung anong kulay magiging available, pero ang nakikita kong kulay ay red at black, parang ganon, red, black, baka mayroon pang iba pang kulay sila na available. So yun lang naman ang nakikita ko. White ata o kung ano man, red, black, white, usually ganong kulay lang naman ang nagiging available nila. Tapos ano pa ba mga pwede nating idagdag? Sa tingin ko nasabi ko na presyo. Yan, wala pa tayong eksaktong presyo, pero asahan na natin na napakamahal ng motor na ito, kasi luxury. Hindi naman siya luxury, kasi baga top of the line scooter na to ganon yung nito yung scooter na to, top of the line scooter. So asahan na natin na may pagkakamahalan. Asahan natin na may pagkakamahalan ng motor na to. Kaya sa presyo maganda na siguro mga 300 naman to 250 ganon. 300 nyo na para sigurado tayo, kasi 350cc to So hindi natin alam kung magkano ang kapapatakan ng motor na ito, and magkano yung magiging damage cost na ito para sa atin, di ba? So ano pa ba ang idadagdag natin? So nasabi basic information, safety features, yung mga bad side yun nga, yung upuan sobrang lapad. Tapos ano pa ba, may traction control, may so well, yun na, adjustable windshield pala, parang 4 stage
adjustable windshield ba o ano, hindi ko alam kung ilang stage yung windshield nito, pero adjustable windshield siya. So hindi ko lang alam kung ilang ano, alam ko 4 yun eh, parang nakita ko 4 na beses mo siyang pwedeng i-adjust yan. So maganda na yun, tutuusin, di ba? Tapos ano pa ba? So wala na. Sige, sa tingin ko inasabi ko na lahat ng pwede nyong malaman at aking nabuting-ting tungkol sa motor na ito. So yan na, hanggang dito na lang. At ako nandito na sa planta PIP pa. Nandito na ako sa San Tomas Suites. So sa palagay ko nasabi ko na lahat ng inyong gustong malaman at mga dapat nyo talagang malaman, yung mga basic information tungkol sa motor na ito, si Honda ADB 350. So magiging click ba siya sa ating market? Well, hindi pa natin alam kasi sa presyo talaga magkakatalo eh. Kung ang presyo niya talaga is mas mataas sa expected value sa kayang gawin ng motor, eh malamang hindi to kiklik dito sa atin. Kasi 350cc, kung 350cc na mag-reach niya yung presyo ng 400cc above, eh malaking ano yun, malaking discrepancy. Kasi yung 400cc nakaka-expressway, pero yung 350cc na may presyong 400cc hindi nakaka-expressway yun. So malaki yung magiging discrepancy nun. Sa baga downside niya yun. Sa halip na nakaka-expressway na yung tao, bibili na lang siya nung motor na pwede mag-expressway. Dito pa naman sa Luzon, yes, sa Luzon area pa naman, expressway yung isa sa pinaka mabilis na daanan papunta from northbound to southbound, yun, ganon yun, from pole to pole ika nga ang expressway. So alam naman natin na sa Pilipinas is 400cc yung minimum na ano, displacement para sa isang expressway legal na motor. Kaya titingnan natin yun. So ayan na, hanggang dito na lang at malapit na talaga ako, malapit 2 liko na lang at nasa planta na ako. And sana ay may natutunan nga kayo, sana ay may nakakuha kayong idea or kung sabaga parang na-encourage ko kayo. Na-encourage ba tawag doon? Kung sabaga na-light upan ko kayo sa aking mga pinagsasabi dito sa ating daldalan portion. And sana ho'y mag-ingat kayo at takaw aksidente ngayon, summer, ulan, yan, hindi mo maintindihan ng panahon, kaya mag-ingat ho palagi ang lahat ng ating mga kamabayan, yan, o. So yan ho, hanggang dito na ako si Iyet, nag-iiwan sa inyo ng kasabihan, mag-ingat sa kalsada, madami tayong aberya, yan. So yun nga pala, salamat nga po pala sa mga sa ating mga subscriber, ya, sa mga nag-comment. Yun, ang dami yung mga nag-comment, hindi ko na matandaan mga pangalan ninyo, ang dami kasi. So maraming po sa mga nagko-comment, sa mga mga feedback ninyo, yan, sa mga nagla-like, mga nag-share, yan, maraming pong salamat, yan po, na-appreciate niyo, na-appreciate ko. At maraming salamat at na-appreciate nyo ang aking mga pinagdadaldal dito. Kaya hanggang sa muli, ako si Iyet at nag-iiwan sa inyo ng kasabihang mag-ingat sa kalsada, malakas ang disgrasya. So now, salamat and bye-bye. Ride safe everybody. Woo! 40 speed limit pala. 40 speed limit lang tayo.